Pepsi Paloma Movie, Punteria, ang mga Soto? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw ng Sabado, January 25. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At kung maaari mga kaparokya ay pakilike and share na rin po. And most importantly po, ay wag nyo pong i-skip ang ads na lumalabas po sa video ko. Maraming salamat po mga kaparokya. So umpisa natin sa highest views na naabot ng dalawang noontime shows kahapon. So dito may kita po natin na ang It's Showtime po ay may 79,000 highest views at ang Eat Bulaga naman po ay 122,000 highest views. So ito po ay yung pinaka-peak na segment at oras ng It's Showtime at Eat Bulaga. So dito may kita natin mga kaparokya na medyo malayo ang pagitan ng numero ng dalawang noontime shows. Kung peak hour at segment ang pag-uusapan, ahead po dyan ang Eat Bulaga. At kung percentage naman po ang pag-uusapan natin from subscribers over viewers, ay mas mababa po or mas mataas rather ang Eat Bulaga sapagkat sila nga lamang ay merong 1 million subscribers at may 2 million subscribers po ang Eat Showtime. So ito po ay ang main YouTube channel ng dalawang noontime shows. So punta tayo sa ating main topic, but before that, I would just like to hear you, mga kaparokya, about the revelation ng showbiz columnist na si Jobert Socaltido at ang kasama nito. Ito na itong pelikula na talagang pinag-usapan ng maraming tao dito sa Pilipinas. Ang pelikula ni Daria. Itong Pepsi Paloma has the story of something that relates. At ang sabi ni Dario, just posted today, napanood ko today, nakita ko yung post niya that finally, natapos na ang shooting. Yun, natapos na niya yung pelikula. Ngayon, ako naman, sabi niya, ngayon ang natapos, but in one gathering, I was able to talk to a very important artist, na nakatama niya dati sa una niyang pelikula. At ang sabi na pag-usapan na another actress who is part of this film, not mistaken, matagal na natapos itong Pepsi Paloma movie. Matagal na rin ito natapos, kaya hindi totoo isa na ayon na sa aming source, baka mali kami, pero ito talaga, siyempre, reliable yun. We believe na sinabi niya na nakausap niyo isa sa mga members ng cast nitong film na ito. Matagal na rin itong tapos. Meaning, ako, kung totoo ang balita na matagal na itong natapos, no, I probably, para ma-off the hook siya, siguro isa sa mga reasons para ma-off the hook siya, ma-sweldo siya, ay baka pinabi niya yung ending ng movie, may part ng movie na pinalitan niya, kasi delikado siya, kasi nga, baka nga naman kasi sa kaso niya, baka din siya mapuluhan. Kasi syempre, in that teaser alone, it was a direct and malicious implication of a crime on Vic Soto, or Vic Soto. Kasi doon parang halatang you stole that film at Vic Soto's expense, di ba, generating excessive more than 15 million views. Parang pumita ang pelikula. So ngayon, pinago niya malamang, no? I'm not sure, basta ayon lang sa aking source, kaya na ko theorize, na kung totoo na matagal na tinapos ang pelikula, malamang na binago niya ang ibang bahagi ng pelikula para hindi siya matuluyan to prevent himself from kumagana hindi siya mapulan sa kaso. Kasi siyempre, gagawa siya ng paraan para mag-depensa na kanya sarili. Ay, naku, totoo, sabi ni Hazel, parang gusto natin na sumika at pag-usapan siya palagi. Sikat naman siya eh. Kung magkano pa magkailangan mo. And there's a blind item there. Yes. May blind item na meron talagang tao sa likod dito. Tulaan nyo na lang. Talagang balita na sila ang nagbigay ng puhunan kay Daryl Yap para gawin ng pelikulang ito para to destroy the whole Soto clan. At hindi sila magtatagumpay. Ay, ang kanilang intention, yun ang balita ko. At tatagap na rin ni Daryl yung pera. Oo. That's yung malakas na niya. Kasi meron nga nakapapak na kanya sa takot. Yun ang balita.
So, sino daw yung ulaan nila? So yun nga mga kaparokya, ayon nga daw di umano sa source ni Sir Jobert, ay matagal na palang tapos ang pelikula ni Direk Daryl Yap na The Hour of Pepsi Paloma, kung saan tila nagsinungaling ito nung tanungin siya ng mga press the day ng arraignment trial nila ni Bossing Vic Soto sa Muntinlupa RTC, kung saan sabi nito na they still finishing the movie. So mukhang gumawa nga ng alibi just to make adjustment dahil pwedeng natakot ito at maaring madagdagan pa ang kaso nito sa ginawa nitong movie. At may pa-blind item pa si Sir Jobert na kalaban daw di umano ng mga Soto ang nagpondo sa pelikula nito at nabayaran na daw ang direktor sa nasabing pelikula. So tila may motive talaga kung bakit ginawa itong movie para daw tirahin ang Soto clan. So sino-sino ba ang mga Soto na nasa politika? MTRCB Chairwoman Lala Soto, Pasig City Mayor Vico Soto, at dating Senate President Tito Soto. So ilan lang sa alam natin na kalaban ng mga Soto. Unang-una ay ang dating producer ng Eat Bulaga, at pwede din ang kalaban ni Mayor Vico Soto na bilyonaryo. Kumbaga mga kaparokya, maliit na halaga lang yan sa kanila. Matinding expose din kasi ang ginawa ni Mayor Vico Soto regarding sa kontrata ng COMELEC at ang construction company na pagmamay-ari nito. So medyo kahit papaano, may hint na tayo about the producer of said movie. And any moment ay malalaman natin to mga kaparokya. Actually, curious din kasi ako mga parokya dahil ngayon lang na ayaw magpa-reveal ng isang producer sa isang pelikula. Maganda ang political career ng mga Soto ngayon kasi pilit tinitibag. Tito Soto has been number 2 or 3 sa senatorial survey and he might be the next vice president or president in the next coming years. No one knows mga kaparokya at posible ding mangyari yan. For sure, nakikita ng kalaban ng mga Soto ang potensyal ng mga ito. Mayor Vico Soto gives high moral sa local politician dahil sa magandang ginawa nito sa Pasig. So kayo mga parokya, sino sa palagay ninyo ang nasa likod at nagpondo nito? Please comment down below. So hanggang dito na lang po mga kaparokya, magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.